Isang di inaasahang napakalakas na trahedya ang nagaganap sa China ngayong 2024. Ang bansang dating puno ng kasaysayan at kaharian na ngayon ay napapailalim sa matinding pagsubok. Ito ay parabang isang malaking parusa sa kabila ng kanilang kapabayaan at ito ay nagdadala ng matinding takot at kaba sa mga mamamayan ng China. Sa gitna ng mga pagbabagong nagaganap sa bansa, ito ang isang malupit na hamon na dapat harapin ng bawat isa sa kanila. Ano nga ba ang nangyari sa bansang China? At paano ang nagiging epekto nito sa kanilang bansa na nagbibigay sa kanila ng takot at pagkabahala? Yan ang ating aalamin. Maraming tao ang inilikas dahil sa malakas na ulan mula sa ibaba ng bansa ng China. Inaasahan ito na marami ang maapektuhan ng napakalakas na ulan na kung saan ay hindi pa naranasan sa loob ng 100 taon. Bukod sa ulan, may kasama itong malalaking yelong bumabagsak o tinatawag na hailstone. Binaha ang mga malalaking lungsod na nagkaroon din ng pag-apaw sa mga ilog at dam at may mga pagguho din sa mga bundok. Pero patuloy pa rin ang malakas na ulan kahit na malapit nang matapos ang buwan. Nakakagulat na ang pang-aabuso ng China sa kalikasan ay nagdudulot na ng epekto. Ang matinding ulan at bagyo sa iba't ibang bahagi ng China ay nagsimula pa noong gitna ng Abril, na kung saan ay ito ang pinakamalakas na bagyo sa loob ng 100 taon. Hindi pa naranasan ang ganitong matinding baha sa ilang lungsod na nagdulot ng paglikas ng mahigit sa 100,000 tao sa isang araw. At inaasahan pang tataas ito dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Bagamat may mga bagyo taon-taon sa China, ngunit sa lahat ng bagyo ay ito ang pinakamalala. Kaya't maraming nagtatanong kung bakit ito nangyari. Totoo na ang climate change ang isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga eksperto tungkol sa mga pagbabago sa klima at temperatura na nagdudulot ng hindi karaniwang ulan. May mga sinasabing iba pang dahilan pero hindi pa ito ganap na nauunawaan. Sa patuloy na paglabas ng mabigat na usok mula sa halos 3 milyong pabrika at higit sa 400 milyong sasakyan sa China, ang polusyon ay dumadami sa hangin. Kapag dumadami ang polusyon, ito ay nagpapahirap sa pag-alis ng init mula sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit mainit at tumataas ang temperatura sa buong mundo na kung saan ay tinatawag na climate change. At pagdating sa polusyon, ang bansang China ay ang pinakamasama. Noong 2008, iniulat ng The Guardian na ang mga glacier sa bandang kaliwa ng China ay unti-unting natutunaw. Ang Urumqi No. 1 Glacier ay patuloy na natutunaw na ayon sa ulat. Bukod dito, ang Laohugo No. 12 Glacier sa Kilian Mountain ay nagtutunaw ng mabilis na ayon sa CNN. Matagal nang pinag-aralan ito ng mga eksperto at ayon sa NPRI, hindi na maaaring sagipin ang natutunaw na yelo ayon sa mga scientists. Gayunpaman, alam ng mga eksperto ang banta na ito, kaya't hindi sila nagpapahuli sa pagkilos. Sa mga lugar na mababang bahagi na naging daluyan ng tubig ulan at maaring magka-problema sa baha, nagiging isang malaking isyu sa kanila ang pag-ulan. Ang mga lungsod ay nagtatayo rin ng maraming gusali, kaya kapag may malakas na ulan, nagkakaroon ng baha sa mga lugar na madalas puntahan ng tao. Hindi rin ito ipinaalam sa mga tao mula pa noong una hanggang magkaroon na ng problema. Dahil sa mga proyektong tulad ng pagtatayo ng maraming apartment sa reclaimed land, unti-unti nang nawawala ang mga ilog at lawa. Isa pang problema nito ay ang soil erosion na kung saan nadadala ang lupa ng baha kaya madumi ang agos nito. Ang lupa ay nag-iipon sa mga mababang lugar at nagiging sanhi ng baha sa mga lugar na maraming tao at pati na rin sa mga kalsada. Ang pagputol ng mga puno ay malaking dahilan din ng soil erosion. Dahil sa dami ng mga proyekto, nawawala ang mga puno sa mga bundok. Hindi gaanong napapabalita ang tungkol sa paglubog ng lupa sa China, ngunit binalita sa Japan Times noong April 2024 na ang mga syudad sa China ay mas mababa pa sa sea level. Ang lupa ay bumabagsak dahil sa dami ng mga infrastrukturang tulad ng mga gusali, pagkuha ng maraming tubig sa ilalim ng lupa, pati na rin ang pagkuha ng langis at pagmimina. Ang Beijing ay ang pinakamabilis na lumulubog ayon sa ulat ng CNN.
May 270 milyong katao na ngayon ang naninirahan sa mga lugar na bumababa ang lupa sa China. Ito ang isa sa mga malalaking problema ng bansa, ngunit wala pang nakikitang solusyon mula sa mga namumuno sa komunista. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, naging isang malaking tanong kung bakit mas grabe ang baha sa China ngayong taon. Simula pa lang ng 2024, nagpapakita na ang mga palatandaan ng matinding galit ng kalikasan. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na ang mga ito ay dulot din ng tao. Ang mabilis na urbanization ng China ang itinuturong dahilan ng pagbaha sa nakaraang dekada ayon sa Land Portal. Ang sobrang dami ng tao ay nagreresulta sa sobrang dami rin ng gusali na sumisipsip sa likas na yaman tulad ng mga bundok at ilalim ng lupa. Noong nakaraang taon, iniulat ng Bloomberg na naglagay ng takip ang mga scientists sa China sa mga bahagi ng malalaking glaciers para hindi agad matunaw dahil sa init ng araw. May ilan ang naniniwala na ito ay maaaring makatulong sa pagpapabagal ng paglusaw. Ngunit mayroong problema na kinakaharap ang mga eksperto kahit na gusto nilang mailigtas ang mga glaciers. Sa kabila ng lahat ay kulang ang mga nilagay na takip para sa napakalawak na sakop ng mga nagyayelong bundok. Kapag natutunaw ang mga glaciers na malapit sa China, ang usok ng mga yelo ay nagdudulot ng pagdami ng ulap, na ibig sabihin ay nagre-resulta ito sa pagtaas ng tubig na natatanggap ng mga ulap. Kung dati ay ilang milyong litro lang ang dala ng ulap sa lugar, dahil sa tubig mula sa nagtutunawang glaciers, mas marami na ang dala nitong tubig. Kaya't dahil sa bigat ng ulap, hindi ito masyadong lumalayo at ito ay madaling bumagsak sa kalapit na lupa. Kaya kapag ang hangin ay papunta sa China, doon ito nagpapaulan. Hindi lamang sa China ang nagkaroon ng ulan, bagyo at baha, ngunit hindi rin ito tulad ng sa ibang bansa. Hindi lang ang pagtunaw ng glaciers at dami ng ulan ang nagiging dahilan ng malubhang baha sa China, kundi pati na rin ang kanilang pang-aabuso sa kalikasan. Ang pag-unlad ng bansa kasama ang industrialization at urbanization ay ilan sa mga dahilan kung bakit ito naging pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang pag-angat ng China ay biglaan at nagsasabi na ito ay may mga panganib na dala na maaring makaapekto sa buong bansa. Marami ang naging delikado sa mabilis na pag-unlad ng China dahil sa sobrang bilis ng pagbabago, hindi na binigyan ng sapat na oras ang mga autoridad para tugunan ang mga problema ng isa-isa. Tulad na lamang ng problema sa basura mula sa milyon-milyong tao na lumipat sa lungsod. Nagdadala sila ng basura mula sa maraming pabrika na naglalabas ng maitim na usok mula sa libu-libong sasakyan. Hindi na ayos ang mga problemang ito dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Kumpara sa ibang bansa, mas mahirap itong harapin dahil sabay-sabay ang pagdami ng mga suliranin sa China. Noon pa lang ay hindi na nabigyan ng solusyon ang mga problema sa kanilang bansa dahil mas nasa isipan ng kanilang mga leader ang pagyaman. Malayo sa kanilang isipan ang epekto ng kanilang pag-unlad at ang malawak na korupsyon sa lokal na pamahalaan. Sinasabing mas inuuna pa ang pagyaman ng mga miyembro ng Partido Komunista, kaya imbes na ayusin ang mga problemang pangkapaligiran, nadagdagan pa ito. Ang kakulangan sa transparency ay isa sa 5 dahilan kung bakit lumala ang korupsyon sa China na kung saan nagdudulot ito ng pagsisisi. Base sa Waterstone 2023, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaha sa China noong nakaraang taon ay ang biglang pagdami ng populasyon na kung saan ay nagdulot ng pagtatayo ng mga gusali at pagpapalawak ng mga kalsada. Ito ay patunay na ang hindi wastong paggamit ng kalikasan ay nagdudulot ng masamang epekto at mga problemang nagbubunga ng lungkot. Ang pagkasira ng kabundukan, polusyon sa hangin, at pagkawala ng mga likas na yaman ay mga epekto ng pagsasamantala sa kalikasan para sa sariling interes. Kung patuloy nating gagamitin ng hindi wasto ang ating likas na yaman, tiyak na hahantong ito sa mas malalang problema sa hinaharap. Kaya't importante na buksan natin ang ating isipan at pag-isipan ang mga aral mula sa nakaraan. Ang katotohanan ang magdadala sa atin sa tunay na kalayaan. Sa paglipas ng mga araw, ang China ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang
upang harapin ang mga hamon na dulot ng matinding ulan, baha at pagbabago sa klima. Sa pamamagitan ng kooperasyon at pagtutulungan ng mga mamamayan, gobyerno at mga eksperto, maaring makamit ang mga solusyon na magtutulak sa bansa tungo sa isang mas maayos at sustainable na hinaharap. Subalit, ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa China. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-aalaga sa kalikasan at pagtugon sa climate change ay isang pandaigdigang tungkulin. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagkilos, maaari nating mapangalagaan ang ating mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay nagbibigay ng kontribusyon sa pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng ating mundo. Ang pag-aalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng isa, kundi tungkulin ng bawat isa sa atin. Sa iyong palagay, masolusyonan pa kaya ito ng bansang China? O talagang magpapatuloy na nga bang lulubog ang kanilang lungsod bilang tugon ng kalikasan sa kanilang kapabayaan? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.